Ikukwento ko sa inyo ngayon ang movie na pinamagatang Kung Fu Boys na ini-release noong 2016. Si Lin Keenan ay isang batang pasaway na may pangarap na maging isang superhero. Lumaki siya sa Amerika kasama ang kanyang mga magulang na sawa na sa kanyang mga kalokohan, dahil wala nang ginawa ito kundi ang makipag-away sa kanyang mga teacher at mga katulong upang mapatunayan ang kanyang galing bilang isang superhero. Na-kick out na din ito sa ilang mga eskwelahan dahil sa kanyang mga karahasan at isang araw ay pinuntahan ng principal ang kanyang mga magulang dahil nabungi ito, at dala din ito ang transfer letter ni Lin dahil hindi na nila kinaya ang pag-uugali ng bata. Kaya't nagpasya na ang mga magulang nito na ibalik na ito sa China at dalhin sa kanyang tiyuhin na si Lai. Si Lai ay isang music teacher at balak nitong tanggapin si Lin sa eskwelahan na kanyang pinapasukan. Samantala ay nakarating na si Lin sa China ngunit na late si Lai dahil nakita nito ang kanyang crush na si Miss Anne. Samantala ay naglalakad ang isang baguhang kriminal na si Lee habang dala nito ang isang case. Kausap nito si Chang sa cellphone tungkol sa case ngunit biglang inagaw ng isang lalaki ang hawak niyang case. At sa labas ay nabunggo si Lee ng lalaking nang-agaw ng case. Hindi na pinalampas ni Lin ang pagkakataong iyon upang maging isang superhero kaya't hinabol niya ang magnanakaw. Nakarating na si Lai sa airport ngunit hindi niya makita si Lin kaya't ipinakita nito ang picture ni Lin sa mga tao, samantala ay naghahabulan pa din si Lin at ang magnanakaw. Nang maabutan ay sinuhulan siya ng pera ng magnanakaw upang tumigil na ito, ngunit case ang gustong kunin ng bata, nilabanan siya ng magnanakaw ngunit hindi siya kinaya nito. Si Lin ay kumuha din ng ilang mga kung fu classes at talagang nagsanay ito kaya naman napakagaling nitong makipaglaban. Pagkatapos ay binuksan niya ang case kung saan ay nakita niya ang isang rabbit sa loob. Bumalik na ito sa taxi at tinawagan niya ang mga pulis upang i-report ang ninakaw na rabbit. Inakala naman ng pulis na nagjo-joke lang si Lin kaya't sinabi nito na alagaan na lang niya ang rabbit. Pag-uwi nila ay narinig niya na parang may tao sa loob ng kanyang apartment at inisip niya na baka magnanakaw iyon, kaya't dumaan ito sa bintana ngunit bigla siyang sinipa ni Lin sa muka kaya't dumugo ang ilong nito. Samantala ay nagsorry sila Lee at Chang sa kanilang boss dahil naiwala nila ang case at nangako sila na hahanapin nila ito sa lalong madaling panahon. Isang gangster ang kanilang boss at binantaan sila na papatayin sila nito kung hindi nila maibabalik ang case. Nang sumunod na araw ay dinala na ni Lai si Lin sa eskwelahan kung saan ay nakita niya ang magandang si Sina at agad siyang nag-hi dito at nilapitan niya si Sina. Nagpakilala si Lin bilang isang superhero at nangako siya na ililigtas niya ang mga ito. Pagkatapos ng klase isang grupo ng mga senior ang lumapit kay Lin at sinabi ng mga ito na magbow siya sa kanilang leader na tinatawag nilang Big Bro. Tumanggi si Lin at sa halip ay hinamon niya ang mga ito na maglaban sila ng kung fu. Ilang sandali ay nagtipon sila sa isang kung fu club upang magpaligsahan. Sa simula ay nagpakita muna sila ng kanilang mga skill at technique. Nag-umpisa na ang labanan at agad na tinalo ni Lin ang tinatawag nilang Big Bro, at nang mapahiya ito sa pagkatalo ay tinawag nito ang isang grupo ng mga matatandang lalaki upang labanan si Lin, ngunit nagulat ang lahat dahil nagawa din silang talunin ni Lin. Kaya't tinanggap na nila Big Bro ang pagkatalo, at nangako sila na gagawin nilang master si Lin kung tatalunan niya ang kanilang gym teacher na si Mr. Ma. Samantala ay nakita na nila Lee at Chang ang nagnakaw ng case na may lamang rabbit at binantaan nila ito, ngunit inamin nito na kinuha ng isang bata ang case at ipinakita nito ang picture ni Lin sa kanyang cellphone, kaya't hinanap nila si Lin. Samantala ay nakita ng mayabang na si Mr. Ma na magkasama sila Lai at Ann kaya't nagselos ito dahil may gusto din siya kay Miss Anne. Inaya niya ang dalawa sa practice ng basketball at ginamit niya ang mga ito bilang props upang turuan ang mga bata. Binalibag niya ng bola si Lai nang hindi alam nito kaya't nasaktan si Lai. Paulit-ulit niyang binabalibag ng bola si Lai hanggang sa magdugo ang ilong nito at napansin ni Lin ang kanyang tito habang sinasaktan ito ni Mr. Ma, at nangako siya na ipaghihiganti niya ang kanyang tito. Samantala ay sinabi ni Lin kay Ann na bagay sila ni Lai at pinilit niyang maghawakan ng kamay ang dalawa, kung saan ay nakita sila ni Mr. Ma kaya't galit na galit ito. Sinabi niya na nakakahiya ang ginawang paghahawakan ng mga kamay ng mga ito kaya't nang mapahiya ay dagling umalis si Miss Anne. At hinaman ni Lin si Mr. Ma sa taekwondo class na maglaban sila, ngunit pinagtawanan lang siya nito at nang mapagtanto niya na talagang seryoso si Lin kaya't pumayag siya sa hamon nito. Itinali pa nito ang mga kamay upang ipakita ang kanyang galing, ngunit dahil sa sobrang kayabangan ay natalo ito kay Lin. Inalis niya ang tali sa kamay ngunit hindi pa din niya natalo ang bata, at aksidenteng nasuntok ni Mr. Ma ang muka ng principal nang suntukin niya si Lin. Pagkatapos ay isinisi ni Mr. Ma kila Lai at Ann ang nangyaring pananakit ni Lin. Pagkatapos ng klase ay ipinakita ni Lin ang rabbit kay Sina at hiniram niya ito ng ilang araw dahil nagustuhan niya ito. Pagkatapos ay sinabi ng grupo nila Big Bro na gusto nilang maging alagad ni Lin at pinangalanan ni Lin ang kanilang grupo bilang ang Kung Fu Boys.
Samantala ay nakarating na sila Lee at Chang sa apartment nila upang hanapin ang case, hindi sinabi sa kanila kung ano talaga ang laman ng case at nang makita nila ang case na nahulugan ng pagong ay kinuha nila ito kaya't nagalit ang kanilang boss nang makita nito ang pagong, kinuha ng boss si Lee upang ibalik ni Chang ang rabbit. Isang araw ay ibinigay ni Lin ang challenge letter kay Mr. Ma, nakasulat dito na kailangan nilang maglaban ni Lai sa harap ni Miss Ann upang makapili ito ng kanyang magiging partner. Agad na pumayag si Mr. Ma, ngunit pagkapunta nito sa lugar ay nalaman niya na nagsinungaling sa kanya si Lin, sa halip ay gusto ni Lin na labanan siya ni Mr. Ma at kung matatalo niya ito ay lalayo na ito kay Miss Ann. Tumanggi si Mr. Ma sa challenge ngunit inatake pa din siya ni Lin, at nang matapos ang laban ay natanggal ang wig ni Mr. Ma at napilay ang braso nito. Pinigilan siya ni Miss Ann at nakita nito ang sulat at nang mabasa niya ito ay naniniwala siya na gawa ito ni Lai, kaya't nagalit ito kay Lai dahil ginawa siyang papremyo. Nagalit si Lai kay Lin kaya't sinigawan niya ito dahil sinira nito ang relasyon nila ni Miss Ann at sinabi niya na umalis na ito. Nasaktan si Lin kaya't nagtungo ito sa bahay nila Ann habang umuulan, hinanap siya ni Lai at nakahinga lang ito nang maluwag nang tawagan siya ni Miss Ann at sabihin nito na nasa bahay niya si Lin. Samantala ay nasa apartment ni Lin si Chang upang hanapin ang rabbit at hindi pa din niya ito makita, natatakot siya para sa buhay ni Lee kaya't nagpa siya ito na makipagkita kay Lin upang tanungin ang rabbit. Kinabukasan ay nasa ospital sila Lin upang dalawin si Mr. Ma kung saan ay nakita ni Lin ang dyaryo na mayroong picture ng kanyang alagang rabbit. Sinabi sa report na iba itong species at isa itong medical miracle at may kakayahan itong makaligtas ng mga buhay, ngunit ninakaw ito ng mga kriminal at hinahanap ito ng mga pulis. Kaya't sinabi nila kay Miss Ann ang tungkol sa rabbit at nagtungo sila sa bahay nila Sina upang kunin ang rabbit, ngunit biglang lumapit si Chang at nagmakaawa ito sa rabbit dahil nasa panganib ang buhay ni Lee. Biglang dumating ang boss ni Chang at dinukot silang lahat nito ngunit naiwan si Lin dahil nakikipaglaban ito sa mga tauhan ng boss pagkatapos ay sinabi ng babae na pumunta si Lin sa isang lugar kung gusto pa niyang makitang buhay ang kanyang mga kaibigan. Kaya't agad na nagtungo sila Lai at Lin sa hideout at sa daan ay bumili sila ng isang rabbit upang dayain ang mga kriminal, at nang makarating na sila sa lugar ay naiwan si Lai sa entrance at pumasok na si Lin sa loob. Pinakalagan muna ni Lin sila Miss Ann bago niya ibinigay ang rabbit. Nang malaman ng boss na fake ang rabbit ay nagtakbuhan na sila Lin. Hinabol sila ng mga tauhan ng boss ngunit nilabanan sila ni Lin, nakuha nila si Miss Ann, at sila Lin at Sina lang ang nakatakas. Nang makita ni Lai na nawawala si Miss Ann ay pinauna na niya ang mga bata upang balikan si Ann ngunit nahuli din siya ng mga ito, at sa labas ay sinabi ni Lin kay Sina na tumawag ng pulis at pagkatapos ay bumalik na ito upang iligtas sila Lai. Nakita niyang nakatali ito sa itaas, inamin ni Lai ang tunay niyang nararamdaman kay Miss Ann at ganon din si Miss Ann. Nagmadali si Lin upang iligtas sila ngunit isa pala itong patibong, pinalibutan siya ng mga ito at tinanong siya kung nasaan ang rabbit. Nakipaglaban siya sa mga ito ngunit huminto lang ito nang magbanta ang boss na puputulan nito ang tali nila Lai at Ann. At nang puputulin na ng boss ang tali ay biglang nagsabugan ang paligid ng hideout pagkatapos ay biglang lumabas ang Kung Fu Boys at si Mr. Ma upang iligtas silang lahat. Nakipaglaban ang grupo sa boss habang nakikipaglaban si Mr. Ma sa iba pang mga tauhan nito, at sa huli ay pinutol ng boss ang tali nila Lai at Miss Ann kaya't bumagsak silang dalawa. At inatake nilang lahat ang boss kaya't natalo nila ito. Dumating na ang mga pulis at iniligtas silang lahat, samantala ay ipinakitang nahulog lang pala sila Lai at Miss Ann sa isang pipeline kaya't nakaligtas silang dalawa. Samantala ay nagkaroon ng isang program ang kanilang eskwelahan kung saan ay kumanta si Lai ng isang kanta na isinulat niya para kay Miss Ann. Ngunit ang pinakatampok ng programa ay ang performance ng grupo ng Kung Fu Boys. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito, at pakiclick mo na din ang notification bell at mag-like ka na din upang matulungan mo ang ating channel. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagtulong. Ingat po palagi Lods. God bless.